Muli po namin binabati ang lahat po ng aming mga tagapanood. Isa na naman pong 30 minuto ng pag-aaral ng Biblia. At ang serye pong ito ay pinamagatang nating mga desisyon para sa ating Panginoon Kristo. At ang pinaka-central topic po natin ngayon ay ang pagtanggap sa ating Panginoon Kristo. Pinag-usapan po natin sa nauna po nating bahagi ng seryeng ito ang kung paano ang ginawa ng Panginoon para sa atin at ang pangangailangan natin sa ating Panginoon Kristo. Sa topic po natin ito ay pag-aaralan po naman natin kung ano naman ang ating response o tugon sa mga ginawa sa atin ng ating Panginoon Kristo upang tanggapin po natin ang kaligtasan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Pero bago po tayo magpasimula, nais ko pong magpakilala sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Brian Tolentino. At nais ko po kayong imbitahan ngayon sa isang taimtim na pananalangin at paghingi ng kapangyarihan sa ating Panginoon. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan. Kayo lamang po, Panginoon, ang tanging makapagbibigay sa amin ngayon ng kaunawaan ng lahat ng mga bagay nito ng aming pag-aaralan mula sa Biblia. Inihiling po namin, Panginoon, na kasihanawa ng Banal na Espiritu ang aming mga pag-aaral upang maging malinaw sa amin at ang aming mga puso ay makiisa sa mga katotohanan ito upang tanggapin namin ng buong puso ang aming Panginoon Kristo at magamit kami sa kanyang mga panukala at sa kanyang mga kalooban. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Yung una po natin pinag-usapan, mga minamahal na mga kaibigan, ay kailangan ba natin talaga na tanggapin ang Panginoon Kristo? Pwede ba nating iligtas ang ating sarili? At nakita po natin na isa lamang ang tanging solusyon para sa ating kaligtasan, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Maalala ko po ang sabi po ng Biblia sa Juan 5, ang talata po ay 39. Maliwanag na ang katotohanan ito lamang ang makapagbubukas sa ating mga mata kung paano talaga natin tatanggapin ang kaligtasan. Ang sabi po dito sa 5:39 sa salin po ito ng Tagalog, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa atin. Ibig sabihin, tangi lamang sa pagsasaliksik natin ng Biblia, matatagpuan natin ang buhay na walang hanggan sapagkat ito lamang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Pero kung hindi natin tatanggapin si Jesus, ano po ang mangyayari sa atin kahit nagbabasa tayo ng Biblia? Ang sabi po niya sa talatang 40, subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay. Hindi ho tayo pwedeng magkaroon ng buhay kahit magbasa ho tayo ng Biblia. Hindi natin tatanggapin ang buhay na walang hanggan kung si Kristo ay hindi natin tatanggapin sa ating buhay. Si Kristo lamang po ang tanging daan upang tanggapin natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya sa Juan 15, ang talata ay 2, ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nangagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ako ang tunay na puno, ang sabi niya sa 1, at ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Sa madalit sabi, ang mga salita ng Diyos ang siyang naglilinis sa atin. Subalit ang sabi niya, kayo manatili sa akin. Kagaya ng sinabi niya kanina, kung tatanggapin niyo ako, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi na magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo. Malibang kayo'y manatili sa akin, hindi kayo magkakaroon ng bunga. At ang sabi sa talatang 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Brother Brian, tinanggap ko na ang Panginoon. Brother Brian, nakuha ko na na-catch ko na nahuli ko na yung gusto mong sabihin. Nagpapasakop na ako sa Panginoon. Nais ko nang manatili ang Panginoon sa akin. Sa papanong paraan? Pagpatuloy po natin ang sabi ng Biblia. Kung ang sino man ay hindi nanatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo
at siya ay titipunin at ihahagis sa apoy. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Makapananatili lamang po ang Panginoon sa atin kung mananatili sa atin ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga salita. Ano po ang magagawa ninyo? Ano magagawa mo, kapatid, kaibigan, para tanggapin ang Panginoon? Nais kong bigyan ka ng ilang mga pananalita tungkol sa kung paano mo tatanggapin ang Panginoon. Oo, nakita mo na kung anong sakripisyo ang ginawa para sa iyo ng Panginoon. Pero ano naman ang magagawa mo para sa Kanya? Ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Letter A, accept. Ito po ang una natin pag-aaralan. I-accept na ano? Accept ang ano? Ang sabi po dito sa Biblia, kung bubuklatin natin ang ating mga Biblia sa Awit 51. Ito po ay karanasan ng magkasala si David laban kay Uriah at kay Bathsheba nung siya'y manganlunya. At pagkatapos ay nakita niya ang kanyang kasalanan. So anong sinabi niya nung makita niya ang kanyang kasalanan? Sa talatang 3 ang sabi po, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. At napakahaba ng kanyang pagsasalita. Ang una po, letter A means accept or aminin. Aminin po natin na talagang wala ho tayong kabutihan sa ating mga sarili. Kaya nga ipinakita ang kautusan nung una nating serye na hindi po natin talaga natutupad ito. Na meron tayong, kumbaga, inclination o yung meron tayong likas na talagang magkasala at hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Ang unang kailangan natin ay aminin. Yung po bang nagkasakit, pupunta po ba sa doktor yon kung hindi niya aaminin sa kanyang sarili na siya ay may sakit? Iinom ka ba ng gamot kung hindi mo aminado sa iyong sarili na ikay may sakit? Pupunta ka ba sa paaralan kung hindi mo aminin sa iyong sarili na wala ka pang gaanong alam? Mga kapatid, nagkakamali tayo kung nagmamayabang tayo sa ating sarili na wala naman akong kasalanan. Panahon na ito para i-accept na tayo ay makasalanan. Sa ganitong paraan makakagawa po ang Panginoon. Meron pong kasabihan na hinuhusgahan na tayo ng ating kapwa sa mga bagay na ating nagawa. Sa mga ginawa natin, sa mga ebidensya ng dati na, kilala ko na yan kasi dati ganito yan eh, ganito ang ginawa niyan eh. Pero minsan hinuhusgahan natin ang ating sarili and we tap our shoulders. Parang sinasabi natin na, hindi eto ang kaya kong gawin. Hinuhusgahan natin ang ating mga sarili sa mga kaya nating gawin. Sa mga ipinagmamayabang natin, kaya ko to, kaya ko to. Pero alam mo ba, minamahal na kapatid, kaibigan, na hinuhusgahan ka ng Diyos, hindi sa nagawa mo, hindi sa kaya mong gawin, kundi sa kaya niyang gawin sa pamamagitan mo. Kaya niyang gawin sa'yo. Minahamahal na mga kapatid, nais kong sabihin sa'yo na ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagtanggap na ikay makasalanan. Letter B, believe. Believe. Maniwala ka. Sumampalataya ka. Paniwalaan mo na ginawa ng Diyos ito para sa iyo. Ang sabi sa Efeso, ito po ay nasa mga sulat ni Pablo. Efeso 2, ang talata po ay 8. Ganito po ang pagkakasulat. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ito po ay kaloob ng Diyos sa atin. Ito po ay biyaya at hindi nanggaling sa atin. Walang sino man ang makapagliligtas ng kanyang sarili maliban ng makita niya ang biyaya ng ating Panginoon Jesus. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol dito. Pasamantala, nais po natin magkaroon ng isang break. Muli po ay nagbabalik tayo. Pinag-uusapan po natin na ang kaligtasan po ay isang biyaya. Sa madalit sabi, hindi ho tayo karapat-dapat na maligtas. Wala tayong ginawa para dito. Ito in-extend lamang sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. Ang biyaya po ay hindi ninyo pinagsikapan, wala kayong ginawa. Dahil kung ginawa nyo ito, hindi po ito biyaya, isa itong gantimpala.
Ang biyaya ay wala kang ginawa. Kaya sinabi po sa Biblia, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung maniniwala ka lang na niligtas ka ng Diyos, tatanggapin mo ang kaligtasan. Ang sabi po ng Biblia, ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob, gift, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sa madalit sabi, kaibigan, kung tatanggapin mo lang itong biyayang ito, tatanggapin mo na lamang sa pamamagitan ng ng kamay, hindi, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay kakamtin mo ang kaligtasan. Kaya sabi doon sa biyaya, tayo nangaligtas, hindi mga liligtas, nangaligtas. Letter C, confess. Kumpisal, ipahayag ang ating mga kasalanan. So, if you realize na ikay makasalanan, kung nakita mo na you believe that Jesus Christ died for you, na siya ang namatay para sa iyo, na siya ang kahalili mo para sa iyong sariling kaligtasan, ngayon naman kailangan mo i-confess. Kailangan makita mo mismo at ipakita, ipakilala at sabihin sa Diyos ang iyong mga kasalanan. Sabi po sa Biblia, sa 1 Juan, ito po ay sa talatang sa Kapitulo 1, ang talata po ay 9 at saka 10. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Praise the Lord. Kung ipapahayag natin, napakaliit ng kondisyon ng Panginoon. Ipapahayag mo lang. Kanina, panampalatayanan mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Ngayon naman, ipahayag mo sa Kanya. I-confess mo sa Kanya para malinis ka at mapatawad ka. Sa madalit sabi, kung hindi mo ito hihingi ng tawad, hindi ka mapapatawad. Kung hindi ka magpapalinis, hindi ka malilinis. Walang mangyayari sa iyo. Kung hindi ka pupunta sa doktor, paano ka gagaling? So, ganito po ang pahayag ng Panginoon. Isang araw, na naginip po ito siya na napakarami ng kasalanan niya. At inisa-isa ng kalaban ang kanyang mga kasalanan. Napakarami ng kanyang mga kasalanan. Parang nakalista sa isang mahabang listahan. At pagkatapos, nagsisisi siya, sabi niya. Pero pagkatapos na ipakita ito sa kanya, unti-unting tumataas ng tumataas hanggang sa sinabi niya, sige, itaas mo pa, itaas mo pa. At sa katapos-tapusan, ay meron pong pulang nakatatak. At ang nakalagay doon ay paid o nabayaran na. Minamahal na kapatid, gaano man kadami ang iyong kasalanan, kung ito ay ipahayag mo na sa Diyos, tatatakan ito ng Diyos ng paid, nabayaran na. Wala ka na dapat alalahanin. Sapagkat ito ay pinatawad na at binura na ang langhat ng iyong mga kasalanan. Letter D. Ito po ay decision. Hindi pwedeng maalaman mo lang na ikay makasalanan. Hindi pwedeng makilala mo si Kristo lamang. Kailangan ka rin na magpahayag at lalo't kailangan mo magdesisyon. Magdesisyon na ano? Na gawin uli ang datihang mong gawain? Hindi. Kailangan mong magdesisyon sa Panginoon na kailangan baguhin na ang iyong mga pag-iisip, ang iyong buong pagkatao. Ang sabi po ng Gawa 2, ang talata ay 38. At sinabi sa kanya ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Magsisi kayo. Ano po ba ang ibig sabihin ng magsisi? Ang ibig pong sabihin ng magsisi ay magbagong isip. Dati para kang naglalakad sa ganitong direksyon. Nang makita mo na ito'y kasalanan, tumalikod ka, huminto ka muna, tumalikod ka, at pagkatapos mong tumalikod, hindi pwedeng nakatayo ka lang. Kailangan mo uling lumakad patungo sa langit na bayan, sa mga kalooban ng Panginoon. Ang pagdedesisyon ay pagsasabi na ayoko nang gawin ito. Pagkatapos, gusto ko nang talikuran at ayoko nang makita ang lahat ng ito. At pagkatapos, kailangan ko nang lumakad na kasama ang Panginoon. Mga hakbang na kailangan natin gawin para tanggapin natin ang tunay na pagpapatawad at para makita natin ang tunay na resulta ng pagpapatawad ng Panginoon. At sabi dito, at tatanggapin ninyo
at upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakabuti. Pagkatapos mong malaman, pagkatapos mong tanggapin, at pagkatapos mong magsisi, saka ka lamang mapapatawad. At pagkatapos, saka lamang makalalakad ka sa Panginoon, at pagkatapos, saka mo lamang tatanggapin ang banal na Espiritu. Minamahal na mga kapatid, ang pagsisisi ay hindi nanggagaling sa iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Paano ko po nasabi yan? Ang sabi sa Roma 2, ang talata ay 4. Pakinggan po ninyo. O hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtatyaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Hindi ho tayo nagsisisi dahil nakita natin ang ating mga kasalanan. Hindi na tayo nagsisisi dahil nakita natin ang ating mga kasamaan. Nagsisisi tayo dahil nang makita natin ang ating Panginoong Kristo na napakabuti, na handa siyang magpatawad sa bawat isa sa atin kahit wala pa tayong nagagawa. Doon natin marirealize na bakit nga naman ako hindi magsisisi. Hindi ho natin kayang magsisi hanggat hindi tayo nakakakita ng kabutihan sa Diyos. Hanggat hindi natin nalalaman na napagpatawad ang Diyos. Hanggat hindi natin nalalaman na ang Diyos ay nagsakripisyo para sa bawat isa sa atin. Hindi natin mararamdaman ang tunay na pagsisisi sa ating mga sarili. Letter E. So tapos na po tayo sa accept, believe, confess, decide. Ano pa ang dapat natin? Kanina sa decision, ang sabi dito sa verse 28 ng gawa. Anong klaseng desisyon ang dapat nating gawin? Ang sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Magsisi, at hindi lang magsisi, magpabautismo. Ang pagdidesisyon ay kailangan ng mga risk. Alam po ninyo kung ano ang risk? Kailangan ng sugal. Hindi tayo pwedeng magdesisyon ng walang sugal. Kailangan iiwan natin ang napakaraming bagay at ilatag natin sa Panginoon kung tayo tunay na nagsisisi. At kailangan din natin magpabautismo. Ang sabi po ng Biblia sa Marcos 16, ang talata po naman ay sa may talatang 16 din. Ganito po ang pagkakasulat ayon po sa Biblia. Marcos 16, ang talata po ay 16. Pakinggan po ninyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa madalit sabi, magkasama po ang pananampalataya at ang gawa. Ang pananampalataya ay ang paniniwala mo na si Kristo ang manunubos mo. Pero kailangan po itong samahan ng gawa, at ito ay ang pagpapabautismo. Ang pagpapabautismo ay isang pampublikong pahayag na tinanggap mo si Jesucristo at meron ka pananagutan sa lahat ng mga nanunood sa iyo, kahit sa langit. Eto, nagpabautismo na ako. Nangangako akong lalakad ako ayon sa palatuntunan ng Panginoon at sa kanyang mga kautusan. Dahil ito'y resulta ng aking pananampalataya at dahil ito'y tugon ko sa ginawa sa akin ng aking Panginoon Kristo nang siya'y mabayubay sa krus upang ako ay iligtas. Susunod po sa ating mga pag-aaral. Paano ko ba masusunod ang lahat ng mga palatuntunan ng Panginoon para sa akin? Paano ko ba magagawa ang kanyang mga kalooban sa buhay ko? Ano ba ang dapat na susunod kong hakbang pagkatapos kong mabautismuhan? Magbabalik po tayo. So yun po ang ating napag-usapan, na tayo ay kailangan magdesisyon, kailangan tayong magpabautismo at kailangan nating tanggapin ang mga biyayang ito ng Panginoon. Pero pagkatapos nito ano? Marami po sa atin ang nagpapabautismo. Hindi ho ito, ang Kristyanismo po ay hindi tungkol sa swimming, hindi ho ito pagliligo lamang. Ito ay paglilinis ng buong kaluluwa natin sa pamamagitan ng Espiritu, o yung tinatawag nating biyaya ng ating Panginoon Kristo. Kahit po 10 beses tayong magpabautismo para lang po tayong naliligo sa dagat nito, hindi ho yun ang solusyon. Ang solusyon ay ang mga susunod nating pag-aaralan. Letter E, kailangan po natin ng i-empty
ang ating mga sarili. Pag-aralan po natin kung paano natin mai-empty ang ating mga sarili. Ganito po ang nasusulat sa Roma. Sa aklat po ng Roma, 6 ang talata po, mula 3 hanggang 6. Pakinggan po ninyo. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Tungo sa kanyang kamatayan. Sa madalit sabi, ang pagpapabautismo ay isang desisyon ng pagpunta tungo sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. At pagkatapos, sumunod. Kanina patungo. Ngayon naman ay sabi dito, kaya tayo'y inilibing na kasama. Kanina tungo, ngayon ay kasama. Na ano? Na inilibing. Na tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kanina ay binanggit, na kung papanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kanina, tungo sa kamatayan, kalakip kasama, at ngayon naman ay lalakad sa kanyang pagkabuhay. Ganun po ang mangyayari sa atin. Tayo ay tutungo sa kamatayan, makalalakip o makakasama sa kapagkalibing, subalit lalakad na ngayon na kasama ng ating Panginoon Kristo. Minamahal na mga kapatid, nais mo ba talagang maligtas? Kailangan na makasama mo ang Panginoon. Kung ang Panginoon ay namatay sa krus, kailangan mo ring mamatay. Kung ang Panginoon ay nalibing sa mga libingan, kailangan mo ring malibing. At kung ang Panginoon ay nabuhay na maguli, kailangan mo rin ang pagkabuhay na maguli. At ito ay mangyayari lamang, hindi literally, kundi sa pamamagitan ng iyong pagpapabautismo. Subalit pagkatapos ito, kailangan mo nang lumakad sa Panginoon. At ito yung salitang empty. Pakinggan po ninyo sa talatang 6. Sa talatang 5, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya, nakatulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao, yung dating Brian, ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan na ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. We have to empty ourselves as if we are crucified already on the cross. Kailangan hindi na po natin maalala ang ating mga sarili. Maipako na ito sa krus at kalimutan na. Ang sabi po ng Galatia 2, ang talata 20, I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Jesus Christ now live in me. Naalala ko tuloy yung aking sweetheart dati. Asawa ko na siya ngayon. Nagkatampuhan kami, nag-away kami ng kaunti. At pagkatapos sinabi ko sa aking sarili, bakit kaya hindi niya ako pinapansin? Ayaw ako niyong kausapin. Akala mo naman siya lang ang babae sa buong mundo. At ang sabi ko sa aking sarili, ano kaya kung iwanan ko na lang ito at palitan ko na lang ng iba? Pero nagko-contemplate ako habang naglalakad ako, tapos parang merong galit sa puso ko hanggang sa nakarinig ako ng parang awitin na I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Jesus Christ now live in me. Na-realize ko sa sarili ko, meron bang patay na nasasaktan? Wala namang patay na nasasaktan. Sasabi ko, si Kristo na nabubuhay sa akin. And I don't have no problem. Wala akong problema. Meron akong buhay na walang hanggan. And pagkatapos noon, tumalikod ako, pumunta ako sa sweetheart ko, humingi ako ng tawad sa kanya at siya din. At sinabi ko yung lahat ng mga naalala ko tungkol sa Panginoon. Napakasarap pong isipin na patay na tayo. Wala na, hindi na tayo masasaktan sa anumang gagawin sa atin o sampalin man tayo ng mga tao. Brother, nasaktan mo yung kamay mo sa pagsampal mo sa akin. Hindi na natin mararamdaman ang lahat ng bagay na ito. Ang nararamdaman na natin yung patawad ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ang kaligtasang tinanggap natin. We will empty ourselves of our selfishness. Matatanggal na po itong selfishness sa atin. At ituturing na natin ang ating mga sariling patay sa kasalanan. Ang sabi po dito, gayon man naman, verse 11, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit nabuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Empty. Patay na. And letter F, last but not the least, follow. At ang kapalit sa follow ay alamin natin kung gaano ang cost
Ano po yung cost? Halaga para sumunod. Hindi po ang Kristyanismo parang uso-uso lang. Napakarami pong dapat iiwan para maging Kristiyano. Ang sabi po sa Lucas 9, ang talata po ay 23, pakinggan po ninyo ang nasasulat sa Biblia. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Minamahal na kapatid, nais mo bang sumunod sa Panginoon? Ang una na dapat mong gawin, tignan mo ang sarili mo. Tignan mo ang mga ari-arian mo. Tignan mo ang lahat. Tignan mo ang kalayawan mo. Tignan mo ang mga kagustuhan mo. Ang unang dapat mong gawin ay magdesisyon ka. Kung pwede, isulat mo lahat ng mga amount na mga iiwan mo at pagkatapos, ready mong itong ibigay sa Panginoon. Tanggihan ang lahat ng mga ito. At pagkatapos, pasanin mo na ang krus ng paghihirap, subalit may kapayapaan na tanggapin ng Panginoon sa kakalamang magiging tunay na tagasunod ng Panginoon Kristo. Subalit ang kahalili nito ay ang pangako ng Panginoon. Sabi niya sa Juan Gis, ang talata ay Gis. Pakinggan mo ito, kaibigan. Juan Gis, ang talata ay Gis. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Subalit ang sabi ng Panginoon, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Hindi pumunta ang Panginoon dito upang nakawan ka ng mga mabubuting bagay sa buhay mo. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya pumunta dito para puksain ka, patayin ka at tanggalin lahat ng masasarap para mamatay ka na. Hindi ganoon ang Panginoon. Nandito siya para tanggalin yung papatay sa iyo. Alisin yung mga pagkain mo, alisin yung mga habits mo, alisin yung mga pag-iisip mo, at alisin ang anumang papatay sa iyo. Upang pag nakasama ka niya sa buhay na walang hanggan, at ibinigay niya na ito, magtutuloy-tuloy ito dahil marunong ka nang mag-alaga ng iyong sarili. At sapagkat ibinigay niya na sa iyo ang buhay at pagkakatiwalaan ka niya ng lahat-lahat ng nais mo magkaroon sa buhay. Tinatanggap mo ba siya? Ina-accept mo ba na ikay makasalanan? Naniniwala ka ba na siyang namatay para sa iyo? Kino-confess mo ba ang lahat ng iyong mga kasalanan sa Kanya? Nagdesisyon ka na ba na tanggapin siya sa pamamagitan ng pagpapabautismo? Handa ka na bang iiwan ang lahat para sa Kanya? Handa ka na bang tanggihan ang iyong sarili para makasunod sa Kanya? Kung yon ang iyong desisyon, manalangin kang kasama ko. Dakila po naming Ama, at sa aming manunubos ang aming Panginoon Kristo. Dahil sa iyo, O Diyos, nagkaroon kami ng pagkakataon na maliwanagan sa mga desisyong dapat namin gawin sa araw-araw. Pagpalain po ninyo ang kapatid na ito na nagsisisi sa kanyang sarili na batid niya ang kanyang kasalanan, subalit ang pag-asa niya ay kayo lamang. Panginoon, hawakan ninyo ang kanyang mga kamay sapagkat ang tunay na pagsisisi na gagaling sa inyo, tanggapin po ninyo ang kaibigan po namin ito. At makapiling po namin siya sa buhay na walang hanggan, at sa pagdating ninyo ay makasama namin siya upang kami mamuhay sa walang hanggan na kasama kayo. Pagpalain po kami at ang aming mga tinanggap na kaligtasan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Muli po ay nais ko kayong imbitahan. Maraming salamat po muli muna sa inyong lahat sa panunood, at nais ko po kayong imbitahan sa susunod nating serye. Pag-aaralan po natin ang ilang pang mga desisyon na dapat natin gawin sa ating Panginoon Kristo, ang sumunod sa Kanya at lumago sa Kanyang biyaya.